Welcome to Liham Radio channel. Let us pray. Daily Mass readings in Tagalog. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makinig sa ating Daily Mass Readings in Tagalog, shared by our Corregio owner Idol Sales Juarez of Bangkora, San Nicolas, Batangas, Philippines. December 26, 2021, linggo ng kapistahan ng banal na mag-anak Jesus, Maria at Jose. Mga pagbasa sa misa, unang pagbasa, Sirach chapter 3 and 3 hanggang 7 and 14 hanggang 17a. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina, ang gumalang sa kanyang ama, nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ang kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang pagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay, anak. Kailanganin, kalingain mo ang iyong ama at pag siya'y dudulutan ng sama ng loob. Kalingain mo ang iyong ama at pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin. Ngayon, nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos o kaya Samuel. Goodness. Unang Samuel chapter 1 verses 21 to 20 hanggang 2 and 24 hanggang 28. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng isang taon, si Elkana at ang kanyang kasambahay ay muling nagpunta sa silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo. Ngayon, hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo,
ako po yaong babaeng tumayo sa tabi niyo noon at nanalangin sa Panginoon. In, Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salmo Responsorio, Salmo chapter 127 and 1 hanggang 2 and 3 and 4 hanggang 5. Tugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay matakot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tugon, ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pang-udlad ng Jerusalem. Tugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. O kaya Salmo chapter 83 verses 2 hanggang 3 and 5 hanggang 6 and 9 hanggang 10. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa pagtyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Tugon, mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Tugon, mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Tugon, mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Ikalawang pagbasa, Colossus chapter 3, verses 12 hanggang 21. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, mapagpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isipan. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa
sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong palagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos o kaya Primo Juan chapter 3 verses 1 hanggang 2 and 21 hanggang 24. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinakilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, magiging gayon paman, alam natin sa paritong muli ni Kristong tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal kong, hindi tayo inuusik ng ating budhi. Panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at sa pamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Hallelujah. Colossians chapter 3 verses 15a and 16a. Hallelujah. Hallelujah. Kapayapaan ni Kristo at salita niya ay totoo, naway manahan sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga gawa chapter 16 verse 14. Hallelujah. Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang sariling bumubuhay. Salitang bumubuhay. Hallelujah. Hallelujah. Mabuting balita. Lucas chapter 2 verses 41 hanggang 52. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taong-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta ng Jerusalem at nang 12 taon na siyang pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anakan at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang panalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang mga ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umalala ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Patnubay sa misa. Nananalig sa Panginoong humirang sa ating maging mga miyembro ng isang pamilyang
Kristiyano at ng simbahan. Manalangin tayo para sa lahat ng pamilya sa mundo. Tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dakilang pamilya ng simbahan at sangkatauhan, nawa lahat ng kanilang kapamilya ay makalasap ng pag-iingat ni Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Para sa lahat ng pamilyang Pilipino, nawa manatili silang makakabuklod at makakasundo ng kanilang pananampalatayang Kristiyano at tulong ng pamayanan. Manalangin tayo. Para sa mga pamilya ng mga mahihirap at mga migrante, naway ingatan ng kanilang mga kapamilya ang pananampalataya, pagkakaisa at pagbibigayan sa kabila ng mga kahirapan, pangkabuhayan. Manalangin tayo. Para sa mga nabubuong pamilya, ngayong taon ng pamilya, nawa makatagpo sila ng inspirasyon sa banal na mag-anak ng Nazaret at mabuhay alinsunod sa mga pangaral ni San Pablo tungkol sa buhay pamilya. Manalangin tayo. Para sa ating mga sariling pamilya, nawa maghari ang kapayapaan ni Kristo sa atin at pagbuklurin tayo ng tapat na pagmamahalan at papatawaran. Manalangin tayo. Tahimik nating ipinalangin ang ating mga sariling kahilingan. Tumigil saglit, manalangin tayo. Panginoong Diyos, ngayong taon ng pamilya, pagpalain mo ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Ilapit mo sa iyo at sa isa't isa ang lahat ng miyembro nito at ingatan mo sila sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Orasyo Imperata, panalangin laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitila ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagaga kami ng iyong mapanghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabihin mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakuning na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayin mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng usay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod, ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga pamaglinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkaluban mo sila ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat, mukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangailangan sa paglamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at magbabalik loob sa iyo. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na buhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahalaning Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating DJ Pustong Lagalag Idol Sales Suarez sa paghatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Jesucristo and sa Night of Columbus Group. Happy listening sa inyong lahat. And sa lahat ng nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo sa ating daily mass readings. And of course, happy listening sa ating Madimel Umali Panganiban, Paridods Panganiban of Saskatoon, Canada, together with DJ
Romantico, Idolio Landicho from Marin, Spain. And of course, guys, sa ating CEO, creative owner, Padre de Joram, known as Mr. Arnold O'Malley from Houston, Texas, USA, kay Maribel Morales Rosas, kay Antonio Puno, and and ayan, kay inaanak Baby Joyce M. Umandap, kay Ninong Jonathan Gerson, Ninong Arnel Barion, ayan, Idol Marathon Chris Jane Barion, known as DJ Suabe. Ayan. And sa lahat-lahat ng nakikinig ngayon, maraming salamat. And ayan, bye-bye. Thank you so much. I love you all.